Mayong adlaw kanatong tanan labi na sa atong mga kaigsuonan sa Davao del Sur. Kaning gibaniog nga People's Initiative Project. Dugay na kayo ning dahom, gihandom sa katawhan. Pero ang problema kanunay, there's a deadlock. Ang deadlock sa Kongreso, no? Ang particular na provision we are speaking of is Article 7, Section 1 of the Constitution, no? Nga in a manner of changing or amending the Constitution unsang pamaagi, no? So isa sa mga pamaagi, no, ani Constituent Assembly by 3/4 of the members of Congress. So ang nakabutang members of Congress, no? Ang Congress mangod is composed of Senado o lower house. Ang tawag na ito ng upper house o lower house. The proposed amendment will resolve the issue. Wala man maklaro sa Constitution, no? Whether the Congress will vote separately or jointly. Wala man sa Constitution, no? The Congress lang nagkabutang. Wala may gray area siya. So karon, gray area siya. Karon ang ginabuhat nga ma-resolve siya, i-clarify, klarohon nga the Congress by voting jointly, no? Vote ang kaning terminology nga critical ya or kanang gikan voting jointly, no? So ang as a whole. So regardless of senador ka, congressman ka, you have only one vote, no? That is the essence of democracy. One person, one vote, no? Dato mapobre, professional magagwalay, mag-uuma or regardless, under a democratic system, we have only one vote for one voice, no? Every person. Muna ang so may purpose sa People's Initiative. People's Initiative. Walay laing gisgutan, no? Dili pa sa ako, dili madugo ang maong isyu. Kami, ako nang gisuportaran because a constitution manggod, dili dapat siya rigid, dapat flexible ang constitution that will adapt to the changing times. 36 years na ito constitution, no? Kung tanaw mo sa ubang nasod, sa laing nasod, nagya po yung manners of amending the Constitution. Nagya po, no? Nakita, atong nakita nga lugay ng panahon, no? Daghan kayong attempt gikan sa Congress, no, to change the Constitution, kung dili siya mahitabo. Kaya kung lagi sa interpretasyon niya, lahi po ang upper house o Senado. So kutob na sa lower house, ikabot Senado, wala, tulog dito, may tabo. So, para maklaro, because kaning People's Initiative, ang kuang gidani ang katawhan. The people itself has the power to propose amendment to the Constitution. Ultimately, this will redound to the benefit of the Filipino people. Ang mga tao may mukha ultimately, by plebiscite or referendum, ang mga tao may mubutar. No? Karon proseso pa man so ang mga proseso one is by People's Initiative, no? Isa na sa mga proseso, walay laing gisgutan, daghan kay gisgutan diha nga sikunsa na lang, no? But kani let me disabuse the minds of those people na speakers na pangunahuna. Let us give the benefit of the doubt. Ultimately, the people will benefit this. And ultimately, the people will decide kung unsa ang gusto nga may tabo sa atong nasod. Paabot ang kuan ko na gipatuman ako ng signature sa mga katawhan. Sa may makasabot ang mga tao niya. Ang kanang signature campaign, because under the People's Initiative, kinahanglan siya of 3% of every district, no?
or 15% or 20%. For importante, 12%. na ay representation matag distrito. Kung na signature campaign. O kani siya, kaning dito sa atong probinsya, ang pag-signature campaign, no? Ano to siya? Ang ipasabot na to wala tayo laing i-amenda katulang kuan, Section 7, Section 1 of the Constitution. I-define lang to. Karuhon lang katong voting jointly. Kasi So, puro mataka branches of government, di ba? Executive, Presidente, Judiciary, Supreme Court, o Legislative, Kongreso. So, dapat ang Kongreso isara. Okay? Mga three branches of the government. Ang fourth is the media. According to some Principles. no? And the fourth department of the government is the media. So, basig ma-misconstrued na ni Congressman ba kay ang uban mo una mo sila nga kani siya isa ka form of measures o mga lakang para maghimo og kaning charter change to perpetuate the power of whoever in power as of the present. Muna gusto po naman ma-explain gikan sa imo to allay fears ba nga basig mingon sila nga kani kasi gusto nila magpabilin dia kuan na nila mag-extend sa term. So sa aning kaning action sa pagkaron mo na imong gitumbok nga purpose lang solely for the amendment of Section 7. Section 1. Okay. Kanang mga panaghap or mga pagduda nga kaning lakang himuon pag-perpetuate or pasabot kanang di na ka munaog sa imong pisto. Antod di ka mamatay, di na ka munaog, no? Kana siya wala ta magsisikot ana. But I will tell you, our Constitution itself limits ang Constitution mismo, di ba? Naka-limit sa specific provision na sa atong Constitution. Yes, of service. So, karon ang Constitution gaingon nga ang matag opisyal atong nalay 3-term limits, di ba? Sa local, presidente 1 term ra. Una nga we are overreaching our imagination. Wala man ta magisgot og daghang amenda sa Constitution, labi na sa mga economic provisions sa atong Constitution nga too restrictive lang kayo, no? Karon ang kalibutan gamay na lang kayo because of the internet and technology, nagkagamay ang kalibutan. Ang atong pangunahuna wala pagyapon mausab. Kani siya, ako mismo, di ko masugot anang kung gamiton kini nga hinagiban for term extension, I will not go for that, no? Pero as I said, di pa maguna atong isgutan. Ultimately, ang mga tao mo yapoy mo mubutar, musugot pa sila nga siya may buwang sila musugot, masugot. So unsay timeline nga inyong ginakuan being as one of the members of the Congress? Paano sa ang timeline nga mahumanin siya nga People's Initiative? Ang timeline ay mga May, so Mayo, mga Mayo This year. Kung human, no? Daghang proseso man after the signature campaign, ipahal pa sa Comelec, Manila, to verification na dugay pa kana whether the signatures are legitimate, no? So dugay pa na sa nga proseso. So, most probably mga May, no? Dayon wala na ang election na plebiscito for the said amendment. So there is a possibility nga ma-incorporate niya sa voting comes May 2025 sa midterm elections. If ever it will pass through the regular possibly kay siguro nga magpakuha ng election, to hold an election, ako kaya ang gasto.
Kaya gasto. So, posible, may isa siya. Kaya isa naman ang question. Sa una, murang may tabo ka na sa raton sa 1987 Constitution, katong kapanahon na ito. Paano ito, no? Presidential to. Kaya yung appeal ko siya, no? Appeal. Di ba mga batanon pa? Mga batanon. Batanon pa. Kita, dinumdum pa tato. Nga, isa sa mga question ito, yes or no, whether ratify ni atong mga konkon mga kasunan. Constitutional Convention. Ratify ito kita katawan. Isa ba ito sa national election? Posible, mauya po na kita mga batanon. So, posible 2025. Ibuwag. Pero 1987. okay, any more messages, Congressman? Basig namin wala mapangutana sa imo ba? Salamat kayo sa mga kaninyo, mga membro sa media sa Davao del Sur o sa Digo City doon na kami higayon sa pagpangutana ni maong atong PI, People's Initiative. So, again, this is a democratic process of giving the people their sovereign right for a vote. Ang katawhan kanunay mo'y patigbabaw. The voice of the people atong lunggon pinaagi sa People's Initiative. Vox Populi. Vox D. Muna ang tumungkit niya no? No other issue as of now, but that Congress, being one branch of the government, shall vote jointly. Being one branch of the government, the legislative branch of the government. Dili na magkanya-kanya, isara ang botos Kongreso. Senador ka man, congressman ka man, you have only one vote and one voice. Mara ang katuyuan, anak. Kaya kasalamat kaninyo, mga kaigsuunan sa Davao del Sur, rest assured, mga kaigsuunan ko nga dili ta magpabaya sa atong trabaho bilang inyong congressman sa Davao del Sur.